Morning, ma'am. Good morning, classmates. So, ang topic is about just-in-time inventory. So, the just-in-time inventory system is a management strategy that aligns raw material orders from supplier directly with the production schedule. So, ang just-in-time inventory is ginagamit ng isang company na nag-order ng isang raw material sa isang supplier para buuin yung isang order ng isang customers. So, madalas nila itong ginagamit ang strategiya ng GIT para makabawas sila sa waste, mag-decrease waste sila, and then mag-increase din yung efficiency ng isang company nila. So, sa advantages, meron tayong tatlo: production runs are short, production costs, and less monies. So, sa production runs are short, which means that manufacturer can quickly move from one product to another. So, sa isang production ay nakagamit lamang sila ng limit na oras, mas mabilis na oras para mabuo yung isang materials na order ng isang customer, at mas madali silang makahanap pa ng isa dahil sa yung mga lang nila is limitado lamang, mas mapabilis nila yung pagkilos kasi mas alam nila yung mga gagawin nila kasi andyan yung kailangan nila. So, sa reduced cost, may minimize nila yung warehouses kung ano lang yung kailangan doon. Kung ano yung kailangan ng customer, yun lamang yung lalagay kung sa isang buwan or sa 1 week na ganito yung karami yung i-order sa kanila. So, yun lang lamang yung kukunin nila doon sa isang supplier para mailagay nila ma-minimize nila sa kanilang warehouse. So, sa spend less money on material because they buy just enough resources to make the order products and no more. So yun, in-order lang man nila o binibili lang nila yung enough resources nila na order para hindi masayang yung pera nila na inila nila sa isang raw material. So, kung meron tayong advantages, meron din tayong disadvantages. So, disadvantage of JIT inventory system is involved potential disruption in the supply chain. If a raw material supply has breakdown and cannot deliver the goods promptly, they could cause a stall the interproduction line, a sudden unexpected order for goods may delay the delivery of finished products to end clients. So, ang disadvantage naman niya ay yung paggagambala o pag-aantala ng isang supply chains. Maaari din kasi itong makaka-apekto sa isang company pag ang isang raw materials ay hindi dumating agad o wala doon sa isang supplier. So, may tendency siya na matigil yung isang production or isang company na gumawa ng ganoong produkto. Sudden unexpected order for goods may delay the delivery finished product to end clients. So yun, sa mga unexpected na nangyayari kasi nga tama lang yung order nila, no more, no less siya. So, once na nagkamali or once na hindi dumating ng maaga, so madidelay yung delivery at makaka-apekto sa isang customer. So, sa isang example nito, yung famous for is inventory system, Toyota Motor Corporations. Only first only when it received the new car. So, nag-order lamang ang Toyota Motor Corporation is nag-order lamang sila ng isang party ng isang car kung meron silang nakukuha o may na-receive silang order guys sa isang customer. So, doon pa sila sa isang supplier kung ilan raw materials yung kailangan nila. So, meron din tayong mga types of companies who use GIT, the retailer, restaurants, aluminum publishing, technical manufacturing, and automobile manufacturing. Ay isang halimbawa ng industries that have benefit from the just-in-time inventory system. So, yun yung mga type ng companies na gumagamit ng GIT. So, isang retailer, ang restaurant, gumagamit din nito kung saan, sa restaurant, tama lamang yung kanilang ina-order sa isang buwan, sa 1 week, kung
magkano lamang yung kailangan nila. Dahil ang restaurant is more on pagkain, so meron din naman yung mga expiration. So kung magkano lang yung maubos nila sa isang buwan o hanggang sa 1 month ay hindi masisira yung kanilang mga pagkain. So, meron din tayong challenge and more supplier dependency and reliability. GT systems are highly dependent on supplier delivering materials on time and the right quantity and the required quality. So, kailangan nagiging challenge din yan sa isang GIT o sa isang company na gumagamit ng GIT kasi the supplier delivery materials on time, kailangan din nila ng tamang oras. Kaya nung sabi ko kanina, kailangan yun ng tamang oras. Kasi once na hindi nila deliver on time ang isang produkto is nagkakaproblema sa isang customer. So, kailangan din nila yung tamang quantity kung ano yung in-order ni customer na kung ano yung quality niya, kung ano yung quantity niya, kadami, is kailangan din yung makatupad din yun o kailangan din nila yung ma-gain. Isang risk of stock out and production delay. So, yun din ang oras kasi pag na-delay yung isang material. So, ang even small delays can lead to production downtime, missed deadlines, and dissatisfied customers. So, malaking antala talaga yung delay time. Yan yung mga challenge na kapag pag yung isang supplier hindi napadala agad yung kailangan ng isang company o isang manufacturer, ay nagkakaroon ng problema sa isang customer. Kasi nag-a-assume sila na ganitong araw, ganitong buwan or year, matatapos yung kanilang order. So, the number 3 is forecasting and demand fluctuation. So ito naman yung papalabi yung fluctuation, yung pagbabago ng isang raw material. So, isang natin na pag nagbago ito, biglang tataas, biglang bababa. So, nakaka-apekto din yun kasi tama lang yung ginawa nating inventory o tama lang yung in-order. So, pag yun tumaas siya, so, kinakailangan naman yung ibalik or gawa ng paraan para madagdagan. So, nakaka-delay pa din sa isang manggagawa o isang company. So, marami pa dito implementation cost and complexity, potential for missed opportunities, need for highly disciplined staff, perceived impact shifting prices sa isang presyo, need for sophisticated inventory management, and difficult to adapt to unexpected events. So, yun lamang po, ay maraming salamat.